and eventually winning the Battle of the Bands. Lupit ah. Para si Narduar to ah. Lupit doon ah. Ano yung question pare? Sorry ah. Hey, what's up everyone? Welcome to another episode of Off the Desk. This is the show where we get to know today's creative leaders beyond their desk. And today, we're joined by Echo Del Rio. He's the bassist of Chico Sai and Party Pace and the lead vocals of Bird. Today, we'll be learning about his creative inspirations and musical journey. Echo, welcome to the show. Hi. What's up, Hi Joe. brother? Thank you for having me pare. For sure. Salamat. You're a 90s kid. You grew up with, again, Cartoon Network, anime, Chicago Bulls, Lakers, E-Heads, parokya ni Edgar. What was your childhood like? Childhood ko, a lot of sports actually. Tapos, mahilig ako manood ng anime. Since sinabi anime, slam dunk lang, gano'n. Alam mo yun, parang okay na ako doon. Tapos, wrestling, WWF pa nung time na yun. May konting music, may konting dancing. Pero, ano talaga, sports. As in, swimming, taekwondo, basketball, skate, mga ganun. You grew up in Caloocan. Yeah, Caloocan. Originally from Caloocan. SoCal, pare. SoCal. South Caloocan. Dalawa kasi yun, di ba? So, may north at saka may south. Doon ako sa south. SoCal yun, pare. SoCal. Ever since ma-creative ka na, what were your creative influences growing up? Resourceful ba? Parang gano'n. Pero creative in a sense na kunyari, meron akong gusto ko mag-drums, diba? Siyempre. Pero wala naman akong drum set at that time. So, kuha lang ako ng mga lata o kaya yung mga pillows. Mga gano'n, papaluin ko lang sila, ganyan. So, for this question, let's go back to 2005. The next wave of OPM. Sumikat. 2005, of course, Bamboo was there. River Maya's there. Biglang lumabas, what you call this, Sponge Cola, Hale, di ba? Nandiyan, biglang nagsulputan lahat. Eh. And 2005 is the first year you learn to play the guitar. Di ba? Maybe talk about how 2005 molded you as a music artist and how it led you to Panorama and eventually winning the Battle of the Bands. Lupit ah. Para si Narduar to ah. Lupit doon ah. Ano yung question pare? Sorry ah. Teka lang ah. Talk about how 2005 molded you 2005. as an artist. Nagpa-piano talaga ako sa bahay, di ba? Tapos may gitara dyan. Kinuha ko yun. Tapos parang dinala ko siya sa school. Yung Panorama stint na yun. Gusto ko lang talaga magbanda. So, yun nangyari was, may guitar nga ako, dinala ako sa school. Meron ako friend si Kev na tinuruan ko siya mag-gitara. Tapos nag-gitara kami, parang may narinig kami sa PA. Nung high school kasi may PA bigla. Sabi, okay, ito yung mangyayari, may Battle of the Bands. Tapos, kulang kami ng bassist at saka ng drummer. Saka ng vocalist. Okay. Kasi kaming dalawa gusto lang namin mag-gitara, diba? Tatlo kami sa barkada. Nag-aral siya mag-bass para may banda na kami. Okay. Kinuha namin yung classmate namin na nagka-choir. Okay. Para may kakanta na. Okay. So wala kaming drummer. Tumalang kami ng Battle of the Bands. Tapos, parang hindi ko naman nakita na nag-music ako kasi kasabay nun parang sumasayaw pa ako at that time. Sumasayaw. Hindi yung like legit na parang. Pero nasasali ako sa dance groups kasi may mahilig ako mag-tumbling ganyan as a kid, 'di ba? Mahilig ako tumalon-talon. So anyway, hindi ko pa na-feel na mag-music talaga ako noon. So, hindi ko pa siya sineseryoso. Tapos parang at some point dun sa Battle of the Bands sa That Said Battle of the Bands, 2 songs yung pinaplay namin. Yung first song, nag-gitara ako, tapos parang sabi ko parang ang patay. So bigla ako lumipat sa drums ng second song. Tapos hindi siya, nagda-drums ako sa jamming namin, sa rehearsals namin. Pero hindi
parang nang nagloloko-loko lang ako. Wala kang formal training. Walang formal training, Wow. wala akong prior experience. Except that yung Oo, yun. nag-end up na nanalo kami ng third. Third. Tapos, I think dun ko palang na-realize na parang, uy, parang ano to parang pwede ako mag-music So, sumali kami ng the next year. Nag-second naman kami. Tapos, sumali kami nung fourth year namin na wala na yung vocalist namin. Okay. Iba na yung bassist namin. Tapos ako na yung nagda-drums at saka kumakanta. Kala ko tapos na yung music nung high school. Apparently, yun nga, parang nakontak ako nung first band ko, which is Deja Vu. Tapos, the rest is history. Parang, yun na yun. And during that Battle of the Bands, tinugtog nyo Boston Drama by Typecast. Bakit yun? Sa live version, meron kaming stop, tapos magpapaikot ng gitara yung gitarista namin tsaka yung bassist namin. So, doon nang galing guitar spin. So, diba at the time, drummer ako noon. Pero yung guitar spin kasi, as a joke, ginagawa namin lahat. Okay, nung mga friends ko. Papaikot kami, ganyan, i-tape talaga namin yung strap sa gitara. Tapos papaikutin lang namin. So, lahat kami marunong, diba? Nung Boston Drama, sabi ko, sige, ito, hinto ako dito, pak! Tapos papaikot nyo parehas. Tapos nung ginawa nila, feeling ko, yun na yung nagpanalo. So guys, every time you see Echo Del Rio play and then do the guitar spin, it's a tribute to You where can say that. where it all started. Yeah, oo. You mentioned Deja Vu earlier. Talk about your time coming up with Deja Vu and maybe 88 City and how it is different from today's enough, and you know how it was different back then compared to now. Ano yung difference nun? I guess compared to now, yung experience na ipon ko all these years playing in front of like people and like, alam mo yun, parang easier na siya syempre. Dati, na nag-start ako sa Deja, parang hindi ko pa talaga alam parang nandun ako for the ride. Hindi ko pa nakikita yung sarili ko na talaga nag-music forever. Nag-work pa ako nun kasabay. Ako ngayon, parang inano ko na siya since kinumit ko na yung sarili ko to music. I feel like everything is much easier. Hindi lang dahil, sinabi ko yung experience, pero siguro yung attention din ba, na parang 100% ko kasi binibigay sa bagay na to. So I feel like 100% din siya bumabalik sa akin. Tama. Compared before na parang Deja, lahat kami nag-work on the side, lahat kami parang gano'n. So yung sa banda rin na yun, half lang din yung bumabalik. Yes. Gano'n. Is it true na when you got that call up for Deja, you were on your desk at the office in Eastwood in Nike and you're ready to tapos na, quit, okay na ako? Totoo ba yun? Or? Actually, hindi. Yung thing was, nung tinawagan ako nung Deja, tama, nasa desk ako, IBM ako nag-work. Tapos, ano lang, parang sinabi ko lang na, yes, sige, game ako mag-bass. Pero gitarista ako, sabi ko. So, gusto ko lang din na parang tumugtog. So, kung ano man yung plan nyo, I'm there. And like, wholeheartedly ko yan bibigay. Ganyan. Tapos, pero, they have to lead. Actually, they had to lead the band, syempre. Diba? Na parang, hindi sa akin manggagaling yung direction saan tayo pupunta. Diba? Parang, basta nandiyan ako. So, nung time na yun, nag-work pa rin talaga ako. Medyo kaka-graduate ko lang din. Kailan yun? 2004? Yan, 2004. 2012 ako graduate. So, 2013, 14. baka 13 yung Deja. Yeah. Siguro first question, going to Chico side. May ritual ba maging vampira? What's the initiation to be a vampire? Nung Chico, ano lang yun parang na-cold call din ako. Parang, uy, sali ka sa amin. Nung time na yun, di ba syempre Typecast at saka Chico side, di ba? Yung magkasabay. Tapos, Typecast nga yung pinlay namin, di ba? So, medyo nandun ako sa side na yun ng sound trip, di ba? Tapos, parang,
sabi lang sa akin, parang, uy, game ka ba mag-Chico Sai? Pero may interview questions muna kami, ah. Ooh. Alam mo ba, may alam ka bang mga 5 kanta namin? Oh, Gano'n. yeah. Tapos, hindi, joke lang. Sobrang hindi. Sobrang hindi. Feeling ko, hindi nga nila ako in-audition. Oh. It's more of like, available ka ba? Tapos, sumampa ako the next day ng tawag na yun. Tapos sinabi ko sa Jja na mag-base ako for Chico Sai. Okay lang ba? Ganyan. Wala naman, as in, di siya naging mahirap sa akin, actually. So sobrang swerte ko rin doon. So, hindi mo pinagsabay si Jja tsaka Chico Sai? Nagsabay din siya. Nagsabay din. Oo. In fact, yung parang yung first gig as a Chico Sai bassist ay parang sinablay ko pa, parang gano'n. Hindi naman yung tugtog, pero sabay na gig eh. Tapos parang, sabay na gig. tapos parang na-late ako. Okay. Is that the UP Fair? Hindi. First gig yun, yung UP First Fair. gig, Yun UP yung Fair. after the call, the next day, UP Fair. And during that time, before playing sa UP Fair, you got the call up from Chico Sai. You called Calde. Tinawagan ko si Calde. Medyo controversial rin yung pag-alis niya kasi wala nga masyadong announcement. Yun pala, behind the scenes, you called up Calde just to ask him. Sabi ko lang sa kanya parang, uy, ano to mukhang seryoso to ah. Ano siya parang nagkaroon siya ng position na hindi niya yata ma-pass up. So, Gets. yun, parang he had to Grab that opportunity. Tapos, the same way na nang tinawagan ko siya, sabi ko sa kanya, so kunin ko ba to? Sabi niya, kunin mo yan, good opportunity yan. Sabi niya gano'n. And ako naman, parang close ko na rin naman sina Meggy, sina Mong, si Ariel, tsaka si Makoy din, na individually. So parang hindi na rin siya naging mahirap sa akin. Okay. Na, sige, tanggapin yun, alam mo yun. Mas yung bas-bas lang ni Calde, na parang, okay ba to? Grabe. And then, parang everything went full circle kasi si Calde, bandmate mo ngayon sa Bird. Yeah. Yun yung deal ko with him. Sabi ko, never na kami nag-work together. Laging siya yung papalitan ko o kaya parang magsisession ako for one of his bandmates pero never really worked together. So, sabi ko sa kanya, sige, gawin na natin to. Like, Chico na ako tapos magbanda pa rin tayo kasi yun nga parang gusto ko rin siya maka-work. Yeah. So, ginawa namin yung Bird. Ganda ng story. Now you know, guys. Kasi ang dami rin nagtatanong yung story paano nag-transition. Ganda. That's a first here. That's a first. Okay. Nardwar. Echo, you said your dream band to perform with are Urban Dub and Chico Sai. Urban Dub and Chico Sai. Pick the best anthems from both of the bands. Sa Chico, A Promise talaga. I promise. Sa set namin yun yung best song for me na parang pag yun na yung nag-play, ganado na ako. Parang gano'n. Sa Urban Dub, siguro Fight Is Over na lang. Ang Fight Is Over. Favorite song ko yun talaga before. Ever since. Chico Sai ka na. You performed in the UP Fair. Talk about your first time joining Chico Sai. Hindi ko kasi in-expect yun, diba? So, parang mahiwaga pa siya sa akin na parang favorite ko sila pinapanood tumugtog kasi yun yung energy eh. Yun yung energy ko rin pag tumutugtog ako. So, siguro nung time na hindi pa ako Chico Sai, sabi ko kung mapapasok ako sa isang banda, na bagay ako parang doon nga, diba? Chico Sai. Oo. Just because of the way we perform. Unang beses sa UP Fair, naalala ko lang na binigay ko lang din lahat na parang sabi ko, pwede kasing kinuha lang nila ako for this gig, diba? Okay. So, in-all out ko na parang, okay, kung ako yung magbe-base sa banda na to, ganito ko siya ipa-perform. Usually, kakabahan ako eh. Pero nung time na yon, I think, nag-matter lang sa akin na na naririnig ko yung drummer. Nakikita ko lang na
nagpapaka-Chico sa'yo sila. Like, parang nagwawala ganyan. Tapos ako, magbe-blend lang ako doon sa energy. Yun lang yung nasa utak ko noon. Tapos ipo-pour ko lang yung buong puso ko. Apparently, yun nga, pagbaba namin, parang doon na sinabi ni Mong na, oh, paano, ikaw na. Oh. Bago muna yun, sinabi niya muna, sobrang sarap noon. So, nakita ko rin. Tapos, alam ko rin na masarap yun para sa kanila. Sabi ko talaga parang, bibigyan ko rin kayo, di ba? Parang gano'n. Parang nag-exchange kami ng energy. Nag-fit talaga yung chemistry ba? Parang ganda. Swak lang. So, one of my most memorable experiences as a musician talaga, playing with them for the first time. Oh, wow. Not expecting na ako na yung mag-play. Next, siguro matanong lang, what's your love language? Acts of service. Acts of service. Acts of service. That's how you show love? Yeah, How do you receive love? Acts of service rin? Or... touch o kaya words of affirmation. Ganun. Diba? Tama, diba? Yeah. Yun naman yung options, diba? What's more nerve-wracking? Talagang nakakaba. Playing in front of thousands for the first time or proposing to Kai on stage? Mahirap Parehas madali eh. Hindi, joke lang. Proposing to Kai kasi hindi ako sure sa sagot eh, diba? Kumbaga, no regrets eh. Kung nag-propose ako nun, tapos nag-no siya, parang no shame in that for me. Have you recorded any songs with Kai? Wala. Wala pa? Wala Are you planning to? May balak ba? Parang hindi pa. Parang malayo pa. When you proposed, and of course you're in Chico Sai that time, 2018, 2019, and during this time you're also working in Globe. How did you manage to balance all of that? Actually, yun nga eh. Diba? Hindi ko nga na-balance eh. Kaya I had to choose one. Dahil nga feeling ko, hindi pa rin ganun kaseryoso yung music. Tapos ako, nag-start lang ako ng career ko sa Globe. Basta first time ko lang kasi nag-marketing nun eh. Yung nga, tinry ko siya, tapos ang ganda. Okay naman, diba? Okay naman yung work na yun. I think nung na-offer sa akin yung Chico full-time, na-feel ko na parang medyo nagkakalat na ako sa Globe. Parang may mga bagay na hindi ko na magawa. Ginagawa ko pero parang sa oras ko, parang gano'n. Gets. Non-fair na rin sa kanila. So I think nung time na yun, I had to choose. Binigyan ako ng advice ni Barbie Almaldes. Wow. Kasi nung time na yun, ikakasal kami ni Kai, diba? Tapos papakulan ko yung chunk nung isang big chunk nung kinikita ko, diba? Tapos parang sinabi lang niya na kapag naging faithful ka dun sa gusto mo talagang gawin, magiging faithful din sa'yo yung ginagawa mo, yung pinag-work hardan mo. Doon ako nagkaroon ng strength na parang piliin yung music over my corporate job. And tama naman, as in like, binigay ko lahat doon. Nafe-feel ko naman na parang okay din naman yung nakukuha. Hindi ako pinapabayaan ng music, is what I'm trying to say. Yeah. Wow, beautiful. And actually, you referred to that earlier na binigay mo lang lahat mo. Give it 100% of yourself and it will give 100% back, diba? As we all know, 2020 pandemic happened. What's your most valuable realization from the pandemic? Yung control what you can control. Ang daming outside factors nung time na yun na nagpapa-insane sa akin, parang gano'n, diba? And ako mahilig ako lumabas na tipo ng tao. So, yung uncertainty medyo nakaka-anxious, diba? Yeah. I think din nag-try lang ako mag-work on myself. During the pandemic, you came up with Party Pace. After that, Bird. How different are the experiences as you came up with Chico Sai, building Bird and Party Pace? Especially pandemic yan or after the pandemic yan. Maybe could you share more about it? Party Pace kasi ano yun eh, blessing in disguise. I think niyaya ako ni Rims mag-bike. Okay. Or baka si Mong pa rin na nag-message lang siya na, uy, bike, ganyan. Bumili ako ng bike, tapos sumama ako sa ride. Okay. So doon ko nakilala si Badjao the first time din. Okay. Nag-meet na kami, pero hindi yung tambay, hindi kami close. Parang nagkikita lang kami, so, uy, mas ganyan. Kami ni Rims magkakilala na kami, pero mas deepen yung relationship namin nung pandemic. Yung guitarist namin, pangalan si John Apura, na siyang nakakalusot
Kaya parang lagi lang din siya nasa Marikina. So, ikot kami doon, ahon kami, ganyan. Biglang mamaya, schedule kami isang ride, tapos parang hindi na tayo tutuloy ng bike. Tumugtog na lang tayo. Kasi mag-jam na lang tayo. Nakabuo kami ng 3 songs agad. Wow. Hindi namin alam kung ano yung music na gusto namin gawin. Hindi namin alam kung sinong kabanda yung gusto namin. Pero nakabuo kami ng 3 kanta. Tama yung feeling, nagkatingin na kami every after ng kanta na parang, ang diin nun parang song na yun, anong gagawin natin dito, gagawin natin. So doon na nabuo yung party pace. Tapos, nagka-gig kami agad. Wow. Kasi may nag-alok ng gig sa amin nung pandemic na magdadala sa amin sa La Union. Tapos wala pa kaming songs, wala pa kaming band name even, wala pa kaming, hindi namin alam paano pe-present. Basta nag-show up kami doon sa sa La Union, tapos yun. Tumugtog lang. Tumugtog lang kami, nag-jam lang kami, tapos banda na kami. Paano kayo na-introduce nun? Sino nagsabi na party pace kayo? Hindi pa yata party pace eh. Parang mountain boys, parang mountain bike boys. So okay. MT boys yan. MT boys. As in, anong pangalan natin? MT boys pare. So parang, yak, ang bakit doon? Tapos parang nung ginagawa na namin yung album, doon na namin na-realize na party pace. Dahil lang din sa pace namin every time nagbabike. Yeah. Diba parang may mga bikers na talagang nandun sa harapan. Kami lagi lang kami nasa likod. Parang chikahan lang kami doon. Kaya party pace. Okay. And then after that Bird, paano nangyari ang Bird? Ang Bird, nag-start na yun actually 2018. 2018. Chico Sai na ako in my heart. Mm-hmm. Tapos kaya ko na gumawa ng bagong material. Tapos yun na nga, minessage ko na si Calde. Sinabi ko na, ito na yung pinag-usapan natin. Sabi ko, gusto ko gumawa ng banda. Kahit manage mo na lang ako, sabi ko sa kanya yung gano'n. Tapos, tinry namin mag-jam 3. Mabigat pa rin. So, parang sinabi ko, hindi yun yung tunog na gusto ko. In-explain ko lang sa kanya yung feeling nung tunog. Yung mararamdaman mo as a listener. Tapos, di niya maintindihan din. So, tinawagan niya si Aaron, yung bandmate namin, yung guitarist namin. Siya yung in-explainan ko nung feeling, tapos siya yung nag-translate nung tunog. I mean, pinapaninig ko sa kanya yung chords. Ito yung, dito lang tayo. Huwag tayo mag-distortion, walang ingay. Lahat ng distortion gawin nating malambot or malumanay sa tenga, ganyan. Pero gusto ko yung feeling na emo pa rin siya. Or kung hindi man siya emo, parang familiar pa rin sa atin yung feeling. Kasi lahat kami galing sa mabigat na band. Mabigat na kamay na banda. Parang ganon. So yun lang, nag-Bird kami. Tapos nagka-pandemic, so biglang tumigil muna. Tapos gumagawa lang ako ng mga nag-take lang ako ng mga gig na yung online ba? Online. Tapos after ng pandemic, doon lang talaga kami parang nag-work uli. Kasi feeling namin may experience dapat nakasama yung music na ginagawa namin. Yes, yeah. So hindi talaga siya okay kasi kasuhin ng nasa bahay lang tayo. Parang gano'n. Hirap siya i-communicate. Yeah. Surf road trip band. Yeah. Is that the sound you're going for also? Na parang sakto pang road trip, pang surfing, papatugtugin mo sa beach? Actually, oo. Parang yung mga bagay na ginagawa ko lang din. Gusto ko may soundtrack eh. Diba? So kunyari, mahilig ako mag-drive. Ano yung mga pinapakinggan kong music? So gusto ko pasok siya doon. Pag pinasok ko siya sa playlist na yun, gusto ko hindi ko mapapansin na parang, uy, kanta ko yun. Or kanta namin yun. Or, alam mo yun, na kami yun. Tinatawag ko siyang vibecore. Vibecore. And in your first ever written song, Weekend, may line ka doon. Another ship in the Barbie. What does that mean? And could you take us back to the moment you got it from? Ano yun eh, sa Dumb and Dumber yun. Kung may Australian family na nag-ask for directions, diba? Tapos, minak lang na yung family na parang, Australian kayo. Tapos parang shumban na ba kami? Parang may ganun. Yung Weekend kasi, sinulat ko yun after ng weekend ko with my cousins. May nakita kasi ako
nahipon dun sa drink. sa ano, and then dun sa ano lang, sa iniihaw, Okay, diba? okay. So parang sa uto, let's put another shrimp in the barbecue. Diba? Shrimp in the barbecue, diba? As a rock star. Rockstar. Rockstar. What do you typically do when you're not making music? Making music pa rin eh. Hindi, as in ano eh. Okay, so, kung hindi kasi ako nasa band, nag-studio work kami, kasama ko si Bajao, si KL, at saka, basta yun, sa Kodama Studio. Yung basically, Marikina. basically yung buong party pace, may kami gumawa ng songs. Yun, kami yung wrecking crew na tinatawag. So, right now, Ian Veneracion yung kasama namin. Talaga? Meron akong brand sometimes. Ayan, sa hat. Sa cup. Nag-design lang ako ng shirt. Yung mga anything na maisip ko. Na feeling ko bagay sa shirt, ilagay. Doon ko nalalabas. So may brand ako, nagtitake ako ng photos, gumagawa ako ng videos na nagtitrip lang ako. Or nagsasurf, ganyan. Sports. Mas yun lang. What's the most significant commonality, similarities between, siguro for you, sports, photography, and music? I think patience. Patience. Yun yung pinaka-common. I mean, yung kailangan na meron ako. Patience for the process. The process for for progress rin. For progress. improvement. Yeah. Yung buong journey na yan ng pag-music ko, I think patience has got me here. Yeah. Yung buong pagtitake ko ng photos, I think being able to capture that perfect photo even for me, yung most favorite photo ko, patience lang din. Kasi pwede ko namang inubos na yung role ng film eh, di ba? Sa kung ano-ano eh, pero hindi, parang like, mag-save ako ng... To get that perfect moment. Baka mamaya, hindi pa tapos yung araw eh, di ba? Tapos sa sports din, di ba, parang to catch that perfect wave, hindi pwedeng lahat ng wave kukunin mo eh. Kasi pag lumagpas na yun sa'yo, biglang mas maganda pala yung nasa likod, parang ganon. Alam naman natin, siguro yung medyo kabataan natin, there are different social media platforms such as SoundCloud na sumikat. And during your SoundCloud days, ang dami mong kinover You covered 1,000 Miles, you covered Pink White by Frank Ocean, and Circles by Mac Miller. Which song is your favorite to cover? Doon sa mga pinost ko, yung 1,000 Miles. Kasi ano yun eh, yung cousin ko na I grew up with, yung, alam mo yung pinsan mong best friend mo? So, siya yung nagsabi sa akin na, uy, parang yung ginagawa lang natin dati, gawa tayo ng cover. Nung pandemic din. Eh ako parang trip ko yun eh, yung kung matutulungan kita dito sa music, na gusto mo lang mag-express. Gagawin ko lahat para mabigay ko sa iyo yun. Kasi parang gusto ko rin siya i-push. Pero yung SoundCloud, doon mo makikita yung mga experiment ko. Gusto mo makakita ng demo of a song na parang ilalabas pa lang namin. Doon ko siya ipopost talaga. So now guys, you know, check out Echo's SoundCloud. Next question is, rank your 3 major music influences. Sausin, Drake, Passion Pit. Sausin muna. Ano siya? Sausin or Sausin or Say Ocean? Actually, doon ko kinuha yung album name namin sa Bird. Yung Ocean. Say Ocean, di ba? And that's your current album na? Sa Bird. Nagtutour kayo, eh? Yun din yun. Shout out? Shout out doon. We're on tour. Passion Pit, baka yun yung third. Kasi ano na siya parang I grew out of it na rin. Okay. Parang hindi na rin ako masyadong nag-synth. Si Drake, second yun kasi nandyan lang siya eh. Pero mas yung vibes yata yung na-contribute niya sa life ko. For all this time that we're talking, you've showed us how you are creatively, ano yung creative process mo, and you showed us, how you thought of every concept that you're going for. I wanna know lang, what's creative leadership for you? Pag nalalabas ko yun bang kung sino siya, alam mo yun, kumbaga parang pag naano ko siya, kapag napapalabas ko yung kung bakit ko siya nilapitan, tapos nagagawa niya nalalabas na rin yung creativity niya sa akin, naninil niya yung ibig ko sabihin, parang ganon.
Tapos nagawa namin yung product or yung song or yung ganyan. Yun yung creative leadership for me. Siguro in Wave, we believe in creativity solves problems. And you said you're just a simple guy who wants good vibes and world peace. Yeah. What's a creative idea to achieve world peace? Ako yung music talaga para Music. sa akin. Siyempre sa kanta mo na masasabi lahat ng gusto mo mangyari, diba? It can really unite people. Yeah. It can even like start a war, to be honest. Personally, what motivates you? Is it money? Is it love? Is it fame? Is it growth? Is it family? What motivates you? I think love motivates me. Love in general, like love for music, love yung pagmamahal sa ginagawa ko rin, sa mga tao na ka-work ko, sa mga tao na sumusupport sa amin. Money, sumusunod na lang yan. I think it's why I do what I do. Yan. As a rock star, music artist, as a photographer, as a skater, sports junkie, family man, a friend, what's your definition of success? Contentment. I feel like I'm successful kung kontento na ako. Yeah, I am happy, but I'm not yet super happy. Like, Fulfilled. I'm not yet fulfilled. So, yan. Tama. Salamat sa sagot mo, pare. So, ano yun? Contentment and fulfillment. So marami pang aabangan sa isang Marami pa. Wala pa tayo sa best part, pare. Yan. Malayo na. Malayo. Malayo pa rin. Yeah. So in this segment, we're going to pull up some Instagram photos of you. Okay. And you just have to explain us what's happening in that photo, okay? Okay. Ready? Oh, What's yeah. happening in this photo? Actually, first time ko lang magpa-bleach ng buhok nga. Kasi dati ako yung nagbe-bleach eh. Okay. So, shout out kay Reg, Magpatina hair. At Magpatina hair. Yun lang, parang nag-try lang ako na magpakulay ng buhok kasi hindi ko matiis yung hinihintay ko lang siya humaba. So, kailangan may nangyayari. Okay. Kasi mahilig ako mag-play with my hair since matagal na. Bam! So, ano dyan Halloween, hindi ko maalala yung year, pero Halloween gig namin. Tapos parang, syempre, all out, di ba? So gig yan. Oh, Captain Planet ka. Actually, Captain Planet ako for 3 days. Wow! For 3 days. Kasi marami kaming gig na for my different bands. Diba? Okay, yeah. Tapos, syempre, gusto ko tumodo, di ba? So, yun na yun. Fun fact, actually, nanalo ako ng gitara dyan at saka ng money. Talaga? Dahil bigla lang ako pumunta sa isang gig, tapos parang, apparently, meron pala silang prize sa best dress. Tapos, yung pagkakasabi pa, etong tao na to, pumunta lang to dito para maghakot ng premyo. Sayang, ganun. Tapos, hindi ko naman na-assume na ako, diba? Tapos, biglang mamaya, ako pala yun. Ako pala yung tinutukoy mo. So, talagang nag-face paint ka niya for 3 days. Sino gumawa ka? Or? Ako na. Tapos, dito lang naman yan as in like mukha. Tapos Grabe. syempre Captain Planet, siya yung world peace at saka environment, diba? Save the planet, pare. Ano yan? Gig namin sa 19 East. Yan yung unang lineup ng Chico na sinalihan ko. I think Superstar Night or something. Yeah. So, ito yung mga first few... Yung mga una tumawag sa akin kasi sa Chico nung mag-base ako was si Makoy and si Mong. Si Makoy yung naka-sombrero. Drummer namin before. Solid to Steven Adams. Yan, 2017. Every year, sinasali ng NBA, nini-invite ng NBA yung Chico Sai na mag-play. So, bumubuo kami ng team. Ito yata yung second time ko na mag-3X with Chico. Si Gabby, yung friend namin na nasa pinaka-right. Siya yung isa sa mga pinaka-matangkad kong kakilala. Tapos biglang even siya naging malit kay Grabe. Steven Adams sa Stig. Ito ba yung sa may Titan Court?
Hindi, sa ano to? MOA. MOA. Sa... Yung sa center. Oo. Yeah! Solid yan. Solid yung photo na yan. Kita mo yung passion, di ba? Pwede ba reenactment Mahal na yan? ako Pwede ba talaga. reenactment Halika yan? dito, pare. Pero syempre, ako yung nakatalikod, di ba? Ikaw yung mga... Yung mata ko dito, parang... Parang mahal na mahal kita. mahal na mahal mo. Hawakan mo yung likod ng ulo ko, pare. Yun, nakatigit pa ako, pare. Para makita niyo. Ito. Ang dami mo. Thank you, pare. Salamat. Hindi, alam ko mangyayari to eh. Joke lang. So talagang close kayo ni Julio? Oo, actually yung ano na yan, yung relationship namin, pinagsisilosa na ni Abby. Sabi niya dati, uy, di ba tayo yung close para yung mga times na yan? Di ba tayo yung close? Mas close na kayo ni Julo, ginaganon niya ako nun. Tapos nangyari tong photo na to. For your challenge, it's gonna be truth or drink. So we have 7 hard-hitting questions Ito na for ako. 7 black drinks. Okay. Okay, are you ready, bro? Oo, ready na. Okay, drinks. Damn. Shout out Enzo. Shout out Enzo. Thank you. We have different drinks here. Yung iba masarap, yung iba bahala na. Ikaw na bahala. Echo, are you ready? Ready. Sino sa bandmates mo ang pinaka mabaho ang paa? Wala pa ako naamoy eh. Wala pa. Naamoy. So nasagot ko ba? Nasagot Uminom mo ba ba? ako? Kailangan kasi may tao eh. No? Oo. Sige, shot na lang ako. Yan. Coke Zero. Swerte. Okay, sa bird. Sa bird, sino ang may pinaka-cute na bird? Pwedeng ako? May pinaka-cute na bird. Si Kalde. Si May Kalde. pinaka-cute na bird. Si Ano? Kalde. Malapad. Tsaka sakto lang. Sakto yung size. Joke lang. Next question, sino sa mga idol mong banda mas magaling ka? Touch mo. Sino sa mga idol kong banda mas magaling ako? Wala, pare. Pero shot ako. Shot ako. Coke Zero! Yeah! Solid Solid. Aside from Kai, may naging crush ka pa ba sa ibang banda? Wala. Wala. Si Kyle lang naging crush ko. Yan. Ganda. Actually, in fact, yan. meron akong rule na hindi ako pwedeng hindi ko talaga balak sana. Professionally, yan. Oo, na nandun din. Ang cute ni Kai eh. Next question. Sa Chico's side, name all albums from 2000 to 2012. Diba? Shout out Sorry, Road guys, Crew. Sorry guys Sorry Woo! Gulaman. Sorry, hindi pa ako napapahamak Okay, ito. Maganda to. Gusto kasi malaman ng crew. Rate your 3 bands from best to worst. Yeah. Okay lang, sasagutin ko na lang ito na alam ko na hindi sila maiinis sa akin. Okay. Joke lang. Best band ko, Chico, syempre. Chico, best band. Tapos Bird, Party Pace yung worst band ko. Party Pace. Wala namang bakit, di ba? Meron ba? Ikaw bahala if you want to Hindi, wala. contextualize. Worst band ko, Party So, Pace. yeah, now you guys know. Talagang sobrang confident and brave answer. Okay, so sabi mo worst band mo, Party Pace. Sa Party Pace naman, sino ang pinaka-KJ? Pia KJ, Party people to eh. Party Thieves, laging game to siguro. Di ba? John Apura. John Apura, Pia KJ. Yung guitarist namin yun, guitarist. Yun lang. Nakatingin ako sa'yo, pare. Joke lang. Okay guys, that's it. Sinagot niya 7 hard-hitting questions. May natira tayo dito. Siguro
since uminom siya, inumin ko to. Inumin mo yan, pare. Sasabayan kita. Hindi, inumin mo yan lahat. Lahat? Ako yung may 7 hard-hitting questions sa'yo. Lahat? Oo nga. Oh, try natin to, try natin. Try mo yan. Ikaw magsabi kung ano yan. Cheers, guys. Ang lapot nga nito. Hindi mo magsa. Sumama, pare. Hindi mo magsa. Kailangan mong dilaan yan, pare. Ah! Kala ko may tubig to. Shout out para kay Echo. Ano yan? Masarap naman. O sige, isa pa last. Pang paano? Panghugas. Pangpahugas. Ano yan? Ano to? Grape juice. Wow, pwede. O, tapos Okay, inumin okay. natin dalawa yung... Sige. Diba? Parang sa akin yung mali. Bawala mo yan, ha? Tapos na ako. Diretso na to, ha? Thanks for being here. Thank you, Cheers, bro. thank you. Naamoy ko. Woo! That's it for our episode. Echo Del Rio, everybody. Thank you once again for thank you. being here. Thank you. Thank you to our guest. So, Echo, if you have anything to Thank you. promote or to plug, it's your time to. Unang-una gusto ko mag-thank you sa Wave. Actually, yung Vans na dala ko, gift ko yun para sa inyo. Uy! Yeah. Kung gusto nyo, kung may gusto magsuot or may kasha, kayo na bahala. Pero yeah, iwan ko na yan. Wow! Thank you for having me. Thank you for having me. Shout out lang din sa Bird, my bandmates from Bird, Party Pace, and Chico Sai. Follow nyo kami online on Instagram, Facebook, and yun. Any upcoming gigs? Any upcoming gigs? Right now, yung Bird nasa Ocean Tour. So, hindi ko alam kung kailan mag-air to. Pero Cebu yung next namin. September 14. For Chico Sai, maraming naka-line up. So, follow nyo na lang yung socials. And for Party Pace, ganun na lang din. Follow nyo na lang din. Echo Del Rio, everybody. Thank you very much, brother. Thank you.